with Mayor Joy Belmonte! Bigla-bigla na lang nagsara, buong bansa na bahala. Okay, raming nasayang, ang nawala hindi na mapilang. Huwag nang mainip, huwag kang malumbay. Huwag ka sisigaw. Ano ba? Ano bang nainom mo? Gusto rin namin. Maupo po tayo. Alam niyo po, hindi pa nagsisimula yung programa. Kaya bibilisan na lang po natin yung mga courtesies, which are the speeches, para masimula na po natin ang pagbibigay ng mga awards. So binabati ko po lahat ng binati ni Ricky Corpus. Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating simpleng selebrasyon lamang natin ay magiging ganito na kalaki? Dati, ang okasyong ito ay kasabay lamang ng birthday ng aking ama, na si former House Speaker and former Mayor Sonny Belmonte every October 2 sa covered court ng Quezon Memorial Circle. Pero ngayon, sa hotel na ang ating pagtitipon, and who would have thought that lahat kayo ay magsusuot ng formal attire at lahat ng mga ladies ay magsusuot ng ball gown. Si Ricky Corpus lang ang nakakagawa nito. Kaya sa lahat ng mga VIP na naandito, actually, si former Councilor BCRD Head Ricky Corpus lang ang pahintulutan ninyo ang aking bibigyang pugay. Because itong pagdiriwang natin ngayon was his idea. And siya rin ang nagsabi that it is time for us to recognize and acknowledge the contributions of everybody in the barangay. Our graduating barangay captains and our kagawads, but also all the other barangay personnel that have given their time and effort, their love and sacrifice in the service of the people of Quezon City, who often go unrecognized because they do not deliver the votes. Kaya hindi sila naaalala, but because of Ricky, lahat ng nag-contribute ng kanilang pagmamahal para sa paglilingkod sa ating pong mga mamamayan, ngayong gabi kinikilala natin. So, sa mga nagtataka kung anong oras tayo matatapos, huwag kayong mag-alala, may sistema kami in place, we will end on time. Ang aking lang pakiusap, huwag kayong aalis. Maghintay tayo hanggang matapos ang programa, sapagkat pinaghirapan talaga ito ni Ricky, ng BCRD at ng PAISD. Palakpakan din natin si Bert Apostol ng PAISD, sapagkat lahat ng mga videos na napapanood ninyo ngayon ginawa ng ating pong Public Affairs and Information Services Department. Ganito ka-espesyal dapat ituring kayong mga opisyal ng barangay. Hindi dahil nais namin magpalapad ng papel, lalo na't malayo pa naman ang halalan, kundi ito ay maliit na paraan lamang namin upang suklian ang inyong hindi matatawarang sakripisyo. Nais ko lamang bigyan diin, ang tagumpay ng lokal na pamahalaan ay nakasalalay sa buong suporta ng barangay. Kung hindi kayo kikilos at ipapatupad ang aming mga programa, mananatili itong malaking drawing lamang. Sa ating pagtutulungan, sandali, bakit ako sumisigaw? Napagaya na ako kay Sa ating pagtutulungan at pagsisikap, nahigitan natin ang mga pangangailangan ng mga residente at bawat komunidad. Patunay nito ang mahigit 200 awards at pagkilala na natanggap natin mula 2019. And just today, sa lahat ng mga naandito ngayon, I'm happy to declare we have another 2 new awards that we are receiving on October 5. 2 tourism awards. We bested the rest of the Philippines with 2 of our entries at again, Quezon City na naman ang nagwagi. Naging tampok din, well, unang-una, sa mga ito, ang 3 sunod-sunod na unmodified opinion o ang highest annual audit report rating na pwedeng ibigay ng Commission on Audit sa isang local government unit.
Ibig sabihin, consistent na malinis at walang bahid ng katiwalian ang ating pamamahala. Naging tampok din ang sunod-sunod na innovations na ating inilunsad sa nakaraang Digital Governance Awards ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kung saan hindi lang isa kundi 4 na parangal ang ating natanggap. Ang mga ito ay pagkilala sa ating QC e-services at mga kaugnay na programa gaya ng Automated Document Delivery System at QZ BizEasy. At syempre, isa sa mga pinaka-proud tayo ay nang makamit nating muli ang Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior and Local Government o DILG, na hindi nagpapalakas kay Yusek Chito talagang natanggap natin ito without your intervention. Malaking bahagi ng tagumpay na ito ay kayo, mga kasama namin sa barangay na nagpunyagi ding masungkit ang local version na QC Barangay Seal of Good Housekeeping. Internationally, nakikilala na rin ang Quezon City. Hindi man tayo ang capital city ng Pilipinas, marami na ang nakikipag-partner sa atin na mga lungsod at bansa para sa mga bagong proyekto at benchmarking. Gaya ng lagi kong sinasabi, bilang barangay officials at personnel, kayo ang daan, ang nagsisilbing pintuan ng mga residente papunta sa lokal na pamahalaan. Kayo ang unang nilalapitan at tumutugon sa kanilang pangangailangan. Sa inyo rin nila unang nararanasan at napapatunayan kung anong klaseng pamamahala ang meron tayo dito sa Quezon City. Hindi lingid sa aking kaalaman na ang trabaho ninyo ay lagpas pa sa 24/7. Kahit 10 oras ng gabi, basta may kumatok sa inyong pintuan at humingi ng tulong, agad kayong tutugon. Kahit linggo, nasa barangay hall kayo, nagmamando sa cleanup drive, medical mission at iba pang mga proyekto. Hindi rin kayo nagpahuli pagdating sa automation. Lahat ng 142 barangays meron ng mga sariling barangay management system para mapabilis ang pag-release ng certificates at clearances. Meron din gumagamit pa ng mapping system bilang innovative amicable settlement technique para matukoy kung saan pinakamagandang ganapin ang talakayan sa pagitan ng mga partidong may sigalot. Sa kabila ng napakaraming responsibilidad, hindi ninyo inatrasan ang aming hamon na suportahan ang ating mga bagong programa gaya ng urban agriculture, and I would like to acknowledge all of the barangays who participated in our urban farming program. Sabi nga ni Yusek Chito, it all started here in Quezon City and now all over the Philippines, everyone is doing urban farming for food security. And I thank all of you for your support. And of course, thank you too for all of your climate change efforts, another one of our advocacies. Ang ibang barangay, nakatulong din namin sa paglalagay ng air sensors. Bagamat bago sa atin, niyakap nyo rin ang konsepto ng circular economy at ipinatupad ang paggamit ng mobile material recovery vehicles at iba pang eco-friendly practices. Ang mga proyektong aking nabanggit ay patunay na buhay sa QC ang barangay empowerment. Hindi kayo umaasa lamang sa amin. Sa halip kami ang umaasa sa inyo. Ang ating service delivery through barangays exemplifies decentralization. Maliit man ang inyong budget, nagiging sapat dahil sa inyong pagiging malikhain. Sobra-sobra ang inyong ipinapakitang dedikasyon sa trabaho. Kapag tinanong ko kayo kung bakit kayo subsob sa trabaho, nakakataba ng puso ang inyong tugon sa akin. Paano kami hindi magiging masipag, masipag ang mayor namin? Thank you for that. I appreciate it whenever you tell me that. Kaya naman, ngayong gabi, personal kong ibinabalik at ibinabahagi sa inyo ang taus-pusong pasasalamat ng Q Citizens. Maraming salamat po sa inyo. Nararapat lang natanggapin po ninyo ang mga award na hinanda natin ngayong gabi bilang pagkilala sa inyong pagsisikap at di matatawarang kontribusyon sa Quezon City.
Tampok din ngayong gabi ang ating outgoing 22 barangay captains at 166 barangay kagawad na nagsilbi ng 3 termino o sa gabuan na 13 years. Nagpapasalamat din tayo sa barangay employees na nagsilbi sa loob ng 20 years at higit pa. Buti hindi sila pinalitan nung nagbago ang barangay government, no? Hindi madali ang magserbisyo sa napakahabang panahon, lalo na ang mga kapitan na nagsilbi ng 3 termino. Kaya ito ay patunay na kumpiyansa sa inyo ang mga residente. Hindi sila bulag sa inyong mga nagawa. Kaya naman maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Palakpakan muli natin ang ating mga outgoing. Well, hindi naman outgoing, no? 3-termers. Sa gabing ito, marahil ay huling barangay day na para sa ilan o pahinga naman muna para sa iba. Gusto kong tiyakin na hindi ito ang pagtatapos ng ating pagsasama. Isipin natin na ang pagpaparating na eleksyon ay isa lamang passing of the torch o pagpapasa ng sulo mula sa dating barangay officials papunta sa susunod na leader. Parehong responsibilidad ng mga aalis at papasok na opisyal na panatilihing nag-aalab ang serbisyo publiko. Paano natin ito gagawin? Simple lang, tandaan natin ang 4 na bagay na ito. Una ay information sharing. Sa outgoing officials, inaasahan ko ang buong pusong kooperasyon ninyo sa proper turnover ng mga dokumento at inventory. Makakatulong ang mga ito para masundan at maayos na may pagpatuloy ng incoming officials ang mga programa at proyekto ng barangay. Sa tulong nito, may garantiyang hindi mapuputol ang serbisyo publiko na nararapat sa ating mga residente. D o duty fulfillment. Patuloy po nating gampanan ang mga natitirang tungkulin bago matapos ang ating termino. Sana din ay huwag kayong titigil sa paglilingkod. Kahit sa inyong sariling kakayanan bilang civilians, sana ay patuloy kayong makiisa sa amin sa lokal na pamahalaan. O organized records. Siguruhin natin ang pagsasaayos ng mga opisyal na records ng barangay para sa auditing at sa ngalan ng transparency. Tandaan, kailangan natin ipagpatuloy ang good governance. At isa sa mga sukatan nito ay ang kaayusan ng ating records o tala ng mga naging transaksyon. At panghuli, L o liaison with community. Sana ay patuloy nating konsultahin at kamustahin ang ating barangay bago tayo bumaba sa pwesto. At kung posible, mainam na mailapit natin ang kanilang concern sa incoming officials. Panatilihin natin ang bukas na komunikasyon at maayos na relasyon sa ating mga kabarangay. 4 na letra, IDOL, idol. Kala ninyo si Robin Padilla yan, hindi, si Ricky Corpus. Idol para sa maayos na transition at tuloy-tuloy na mabuting pamamahala sa barangay. Gaya ng ating paparangalan din or pinarangalan na si Yusek Martin Dino na naging inspirasyon ni Senador Bong Revilla sa kanyang TV show na Idol Ko Si Kap. Tiwala ako na hindi ninyo pababayaan ang inyong barangay at hindi ninyo hahayaang mabulabog ang operasyon ng barangay hall. At ngayong papalapit na ang halalan, alam ko rin na may iba sa inyo ang nababahala. Napapadalas kasi ang pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, TUPAD, at MAIP o Medical Assistance to Indigent Patients ng ibang nagpaparamdam sa mga barangay. Pangamba ng iba sa inyo, baka masingitan kayo dahil lang sa mga ayudang ito na meron ng kalaban nyo, kayo ay wala. Or kayo ang meron ng kalaban nyo ay wala. But let me assure you, tingin ko, matatalino ang mga botante. Bagamat malaking tulong sa kanila ang mga ayudang ito, alam na mga tao kung saan galing ang mga ito. Hindi ito sariling pera ng mga namimigay, kundi mula sa buwis ng taong bayan. Karapatan po ng taong matanggap ito. Mas lalong hindi bulag ang inyong mga kabarangay. Sa tinagal-tagal ng panahon, alam nila kung sino ang nagpapanggap at sino ang totoong nagtatrabaho.
Mahirap nang tibagin ang inyong kredibilidad. Your performance speaks volumes about your unmatched commitment to public service. Nagpakita na kayo ng serbisyong totoo lamang, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya huwag tayong matakot sa AIX. Ito ang hamon ko sa inyo. Patuloy nating isulong ang good governance o mabuting pamamahala hanggang sa kasuluk-sulukan ng inyong kabarangay. I dare you, launch a good campaign anchored on good governance. Ang good governance ay hindi lamang maayos na pangangasiwa ng pondo ng taong bayan, kasabay din nito ang paghahatid ng tunay na serbisyo anumang oras o panahon. At dahil ipinakita niyo na ito, ang susunod na hakbang ay maging ehemplo kayo ng mabuting kampanya. Ito ang uri ng kampanya na marangal at hindi naninira. Tandaan ninyo, meron ng cybercrime, cyber libel law. At example ako ng isang taong ginamit ang batas para ipaglaban ang aking dangal na sinira ng isang tao dyan. Naitago na lang natin sa pangalang panatilihin natin positibo ang pangangampanya at hayaan na ang mga natabong tagumpay ang magsalita para sa inyo. Ang inyong plataporma ang dapat maging sentro ng mga diskusyon. Sa huli, nais ko lang ibahagi na itinuturing kong napakalaking karangalan na sumabak sa mga hamon kasama kayong lahat. Sa panahong kabi-kabila ang mga pagsubok na ating hinaharap, matinding bagyo at pandemya, maraming pagdududa sa ating kakayahan, hindi ninyo ako tinalikuran. Ang ilan sa inyo tinalikuran ako. Bert, mali yung speech. Mali. Sa mga hindi ako tinalikuran, I love you. Hindi ninyo ako iniwan, and I thank you. Kaya ang pangako ko sa inyo, sa mga hindi ako tinalikuran, hindi ko rin kayo makakalimutan. Walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat. At ngayong gabi, sama-sama nating ipagbunyi ang mga bunga ng inyong pagsisikap, dugo at pawis. It is indeed an honor to know all of you. It is an honor to sail with you. But before I end, people always ask me, ano ba yung secret sa Quezon City? Sa ibang mga lungsod, kasi madalas kong kasama yung mga mayor, gusto nila nakakonsentrate yung power sa kanilang mga kamay. Gusto nila walang kapangyarihan ang mga nasa paligid nila kasi sila lang dapat ang may kapangyarihan. But our strategy was different. For me, dahil napakalaki ng ating lungsod at napakadami ng ating pinaglilingkuran, my strategy was to decentralize and to empower. So, for me, the most important achievement that I think I have, and the reason why we have more than 200 awards, is because hindi ako insecure. Hindi ako insecure na ipamahagi ang kapangyarihan sa mga dapat may kapangyarihan din para gamitin natin ito sa maayos na paglilingkod sa taong bayan. And that is why all the barangays here are empowered. That is why all of you here are our partners. That is why whenever we have a new award, a new recognition, I always say to all of you in our Viber chat group, thank you, all of you, for this award that all of us work together. And we offer these awards to the people of Quezon City who are our inspiration in public service. So we empowered our barangays and we empowered our districts, and I would like to thank these gentlemen, si A.O. Oli Belmonte, A.O. Bong Teodoro, A.O. Tommy,
De Castro, A.O. Al Flores, A.O. William Bawag, A.O. Mark Aldave. Thank you for being the little mayors who took care of the districts, and because of you, mabilis nating naibibigay ang serbisyo sa mga taong bayan. Bakit? Kasi hindi natin pinagkakait ang kapangyarihan. Bagkus binibigay natin sa lahat para mabilis maibigay ang serbisyo sa taong bayan. And that is what true leadership is. And I would like all of you to be leaders. What is a leader? Simple lang ang definition ng leader. A leader is someone who has followers. But these followers, they volunteer and they say, I want to follow you because I believe in the dream that you have for our people. And I hope and I pray that many of you here, yung mga nanindigan sa akin at least, when I said, come follow me, I have a dream for our city, sumunod kayo dahil naniniwala kayo sa pangarap na aking pinaglalaban para sa ating lungsod. Na hindi ko kayo puinersa, kundi kayo ay kusang loob na nagboluntaryo na sumama sa akin tungo sa aking pangarap para sa isang malinis na lungsod Quezon. At kapag malinis ang lungsod, mas maunlad ang ating lungsod. And I have delivered on my promise, and I will continue to deliver on that promise to all of you. And to all of you who are here, continue to work with the city government as we continue to believe in you and believe in your sincerity to serve the people. So ako sa lahat ng iniwan ako, I'm reaching out to you as well. I reach out to you the hand of reconciliation. Because after 1.5 years, it is time for us all to be one city again, working with one another. Huwag na tayong, let us not be diverted from the goal. The goal is not ourselves. The goal is not selfish motives. The goal is the people. Do you agree? Let us not divert and forget what our real vision is, our real dream is, and that is the people. The people is the center of everything that we do. So there is no reason why we should burn bridges with one another. We can be in an election and yet be at peace with our opponent. Tama ba? We can be fighting or not fighting, competing for the same positions, but being friends with the people we are competing with, because we know in our hearts that we want this job for the people, to serve the people better. He also wants this job. She also wants this job because she wants to serve the people. And the people, allow them to choose based on your track record, on your sincerity, on the promises you, or the dreams, not the promises, but the dreams that you have for them. Let them choose. When you give them money, you insult the people of Quezon City. And I condemn vote buying. I think it's about time that we bring our city up to a higher level of governance. And I think change should start in Quezon City. So let us believe in the people we serve. Let us believe. And let us give them integrity. Let us give them dignity. Let us not buy them. And then after that, treat them like dirt because we tell them, binili ko lang naman ikaw, so wag ka nang umasa ng serbisyo sa akin. No. When you buy people, you are maltreating them and you are putting them down. And I think the important thing is everybody must be treated with dignity and integrity in Quezon City. And that is my dream. And if you share this dream, I hope you will raise your hand and say, Mayor Joy Belmonte, we will follow you because we believe in your leadership. And I thank Gian Soto, I have one follower. But sometimes it all starts with just one follower. Tama? So thank you, Vice Mayor Gian Soto. Thank you, Julian Trono, for raising your hands and believing that good governance is the way forward. So
So, thank you very much to everyone here today. Have a wonderful evening. Let's all be friends. Let's all enjoy. This night is for you. This night is a gift from Ricky, from the city government, to all of you who have served with your hearts and your souls and continue to do that. And please, please, do not forget, at the center of all of this, the people are at the center of everything that we do. Okay, do you agree? Okay ba tayo dyan? Okay. So, sabi ko kay Ricky, bibilisan ko yung speech. Kaya lang, na-inspire ako kay Robin Padilla. Hinawakan niya yung kamay ko eh. So, God bless you all. Mabuhay kayong lahat. At mabuhay ang ating minamahal na one and only Quezon City. Thank you to the true powerhouse, the mother of Quezon City, Mayor Joy Belmonte. Wala hindi na mapilang. And yes, ma'am, we will follow you. All right, may we call on DILG Director Emmanuel Borromeo to present the plaque of appreciation?